Hello po mga kabebe, magandang buhay po. So nagbabalik na naman po yung Marites ng Bukidnon. So yun nga po mga kabebe, medyo matagal-tagal din po talaga tayo hindi po nakapag-update, mga isang buwan na din po mahigit. So ngayon po mga kabebe, magbabalik po yung Marites ng Bukidnon. So yun na nga ay, ngayong araw nga po to ay may mga bagong SEO na nga po tayo. So itong mga SEO po natin mga kabebe, 5 days na po ngayon simula po nang dumating po sila sa atin. So yun nga po mga kabebe, pag-uusapan po natin yung day 1 hanggang sa day 5 kung ano na ba yung mga ganapan at may pagbabago ba ng pag-brooding ko ng mga itik. So yun nga po mga kabebe, marami nga pong pagbabago. So ito nga po yung imamarites po ng duck girl nyo. Ito na po mga kabebe yung mga ducklings natin. So bali ito po yung paghatid nila dito sa akin. Itong mga ducklings ko po ay in-order ko po ito. So yun nga po mga kabebe, ano bang dapat natin gawin sa unang dating po ng mga alagang SEO natin? Papakainin ba agad-agad natin sila o papainumin? So yun nga po, unang gagawin po natin is kasi itong mga alagang itik natin is masyadong sensitibo, lalo at day 1 pa lang po nila. So ang dapat po natin gawin is magtimpla po talaga tayo ng gamot ng antibiotic at sa ganun ay iwas sakit, iwas lagnat, iwas sipon sa mga alagang itik nating duckling. So ito talaga yung number 1 na problema po natin pag nag-aalaga po talaga tayo ng mga ducklings. Masyadong sensitibo po pagdating po sa unang linggo. So ano ba yung mga nabago mga kabebe? Nung mga nakaraang brooding ko po mga kabebe is ang ginagamit ko po talaga is Aquadox tas Dextrose. Sa panahon na yun mga kabebe ay wala naman problema. Okay naman yung Dextrose, okay din naman yung Aquadox. So ngayon po ay i-share ko po sa inyo yung mga nabago na. So nagiba na po ako ngayon ng brand at sinubukan ko po itong brand kung maganda din po ba yung resulta. So ito na po ngayon ang ginagamit ko mga kabebe. Pagdating po ng mga alagang ducklings natin, kasi alam naman po talaga natin na sensitibo po talaga pag duckling. So dalawang sachet po nito mga kabebe yung tinimpla ko sa isang ganito mga kabebe. 4 liters po ito, bali yung ang laman nito. So bali dalawang sachet po yung inilagay ko dyan at sa ganun ay ma-absorb po talaga ng mga ducklings natin yung gamot na kailangan po talaga nila sa unang araw na pagdating nila dito. At sa hapon naman po mga kabebe, bago natin sila ipakain o pakainin is nagtitimpla din po ako ng same din po ng morning na dalawang sachet din po yung ginamit ko at 4 liters po na tubig. Bali, naubos ko po sa unang araw po ng mga ducklings natin is 6 na sachet po nito. So yun nga po mga kabebe, ilang araw ko ba minintain yung ganitong pagpapainom ng gamot sa kanila ng antibiotic. So kinabukasan po mga kabebe ay in-adjust ko po ng 4 na sachet na lang. 2 sachet sa morning, tas 2 sachet naman din po sa gabi. Hanggang sa ngayon po na 5 days na po itong mga alagang ducklings po natin. At yun nga po mga kabebe, imbes na Dextrose po yung gagamitin ko ay binago ko na din po. Ang ginamit ko na din po ay ito na din po. Yan, Vitamin Pro na naman po yung ginamit ko. So napansin ko po dito sa Vitamin Pro mga kabebe, hindi po ako binayaran nito, kundi ay base lang din po ito sa naobserbahan ko kumpara po ng dati. As masasabi ko po talaga na maganda po yung resulta po ng Vitamin Pro sa mga itik, duckling, sisi o ano. Basta ito talaga yung napansin ko, kasi pag inom pa lang nila nito mga kabebe, 2 days pa lang ng pag inom nila, kasi ay half teaspoon lang po yung bali rini-refill ko sa mga inumin ng mga alagang itik ko, at napansin ko po talaga na malaki po talaga yung pagbabago. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung ginamit kong vitamins. At yun nga, sa ika 4 days nga po ng mga alagang itik ko ay marami na po talagang pagbabago. So yun nga po mga kabebe, babalik po tayo sa day 1. So kailangan po ba natin ng
paglalagyan ng mga alagang itik katulad nga po nito mga kabebe. Yes, para po sa akin, para hindi po masyadong hassle yung pag-aalaga ng mga duckling. Kasi ang problema po kasi ng mga duckling mga kabebe, lalong lalo na hindi natin sila ilalagay sa lalagyan o karton or katulad ng ginagawa ko. Ang problema po talaga natin sa kanila lalong lalo na unang linggo is nagsasapawan po sila. Ang problema po niyan mga kabebe, pag nagsasapawan po itong mga alagang ducklings po natin, ang resulta po niyan ay malalagasan po tayo kasi yung iba ay hindi na po matabunan ba yung magsapaw-sapawan talaga yung mga alagang ducklings natin kasi nga yun nga naninibago nga po sila at hindi pa nila alam kung paano i-manage yung mga sarili nila. So para sa akin, ang may advice ko sa iyo, kung baguhan ka pa lang, much better po talaga na gamitan mo na lang ng karton at tansyahin mo na lang kung ilang pirasong itik or ducklings yung ilalagay mo sa lalagyanan at sa ganun ay hindi na hassle kasi kung hayaan mo lang sila na hindi ilagay sa karton at yun nga sobrang risky po talaga ng trabaho mga kabebe. So pagdating naman din po sa pailaw, recommended pa din po ba yung pailaw sa mga alagang itik? Maging sensitibo pa din ba itong mga alagang itik natin kung walang pailaw? So ang masasabi ko sa iyo mga kabebe sa hindi naman ganoon kasensitibo kasi pwede din naman na hindi natin sila gamitan ng ilaw. Pero ang nakaganda lang din po talaga kung may pailaw tayo, lalong lalo na paggabi ay nagpapakain tayo, ay nakikita po nila yung nakakain nila kumpara nung walang ilaw. At yung mga alagang itik mga kabebe, hindi po siya katulad ng ibang hayop, for example manok, na kailangan po talaga natin ng pailaw. Kasi itong mga itik mga kabebe, sapat na sa kanila yung nagsasapaw-sapawan sila, kaya yun yung iniiwasan natin. Kaya nga ay ilalagay natin sila sa isang karton or katulad nga ng ginagawa ko. At sa ganun, at kahit magsapaw-sapawan sila, at least ay ilang piraso lang po sila at nakakagalaw pa din po sila. Kaya yung init ng katawan nila ay yun nga, na-absorb pa din nila. Ito yung problema talaga mga kabebe. Kaya number 1 po talaga tayo nalalagasan maliban sa D1 kasi hindi naman talaga natin maiiwasan na malalagasan po talaga tayo. Kaya advice ko talaga sa inyo na magpainom po talaga tayo ng antibiotic na painom para sa mga itik natin para iwas sipon, lagnat o anong sakit pa dyan. So andyan po sa pakete mga kabebe yung mga detalye. So kayo na po bahala kung ano yung gagawin nyo sa mga alagang itik nyo. Ito pong sinishare ko sa inyo, ito po yung mga bago na ginawa ko sa mga alagang itik ko. Ganito din naman po yung pag-aalaga natin mga kabebe. Simpleng-simple pa din yung paraan natin. Pinapastol pa din po natin sa kapalayan. So yun nga po mga kabebe. Sa ika-4 days nga po ng mga alagang itik natin, kasi nga may mga nabasa din po akong comment at hindi ko din po yun nasagot before is takot po daw sila magpaligo sa mga alagang itik nila, lalong lalo ay hindi pa po nag-iisang linggo. So sa akin lang po mga kabebe ay wag po tayong matakot na sumubok kasi nga po ay base lang po sa karanasan ko, ilang beses na din po tayo nag-alaga ng mga ducklings ay wala po talagang problema mga kabebe kung yung resistensya or yung pinapainom nating gamot sa mga alagang itik natin ay sapat. So hindi po talaga tayo mag-alala. Maliban na lang po talaga mga kabebe kung yung panahon is sobrang maulan, yun, problema yun. Wag natin paliguan yung mga alagang itik natin. So ang nangyari po mga kabebe sa ika-4 days po ng mga alagang itik natin ay ito nga, linagyan ko nga ng simpleng liguan, linagyan ko na lang din po ng net at sa ganun ay makaligo-ligo po yung mga alagang itik natin. At yun nga ay hindi tayo magka-problema. At ito nga, nakikita nyo naman tong mga alagang itik natin. At yun din po mga kabebe, sa ika-4 din po na araw ay naubos ko po yung isang sako ng starter. Nag-change feeding po ako mga kabebe. So ngayon po ay pag-uusapan din po natin yung pag-change feeding ko po. So change feeding po ako ng grower. So ito pong nakikita nyo mga kabebe, mais po ito. Kundi ay pinakarak ko po itong mais. Sinabay ko po dito sa grower or yung feeds na kung sa Bimig, Integra 1 or Integra 2 o ganun. So yun nga, grower.
Nakikita nyo naman po mga kabebe na may mga alagang ducklings din po tayo na mailan-ilan na hindi din po talaga kumakain ng mais. Mas marami po talaga yung hindi kumakain ng mais. So, hindi naman po advisable mga kabebe, kundi ay sinubukan ko lang din po yung ganitong paraan. Kasi dati po kasi nung last na brooding po tayo ay sa pag-feeding ko po ng grower ay sinabayan ko po ito ng palay. Kaso ngayon ay mas nakuan ko na i-mix yung mais kumpara sa palay. So ang nakikita ko naman mga kabebe ay maganda din naman yung resulta, pero depende pa din po sa iyo yun mga kabebe, kasi sa akin is 4 days pa lang po nga itong mga alagang itik ko ay nakikita nyo naman ay hinaluan ko na ito ng crack corn. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin, medyo malulusog na po talaga sila at yun nga nakakakain na din po sila ng crack corn na mais. So ito nga po mga kabebe, ito yung ika-5 days nga po ng mga alagang itik natin. So sa susunod po mga kabebe ay mag-update po ulit ako. At yun nga, disclaimer lang din po, lahat po ng binabanggit ko ay base lang din po ito sa karanasan ko. Kung may mga katanungan man kayo, negatibo man or positibo, ay maging open po tayo. At least po ay may natututunan din po tayo. So parte naman po paggugupit po ng buntot po ng mga alagang itik natin is nasa sayo na din po yun. Pero yung magandang benepisyo po nito mga kabebe is yung balahibo po ng buntot nila is mas matibay po kumpara sa hindi po natin gugupitan. At yun yung maganda mga kabebe, at hindi po madali na babasa po yung katawan nila. So ang ganda po tignan talaga, magandang benepisyo talaga mga kabebe pag ginupitan din po natin yung mga buntot ng mga itik natin. So yun lang muna yung may update natin mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.